nung si Christ at maging mga apostles and prophets ay nagturo, kahit po malumanay, kahit maayos, kahit napakaamo ang pagtuturo, pero dahil itinuturo ang salita ng Diyos, may mga reactions, mga negative, at ang hindi nakakapagtaka, ang karaniwang reaction ay papatayin nila si Christ, papatayin nila yung propeta, pinapatay ang mga apostol. So, hindi na tayo magtataka kung bakit tayo ay pag-iisipan ng anuman. Pero dito makikita natin sa aklat ng Timothy kung ano ang sinasabi nito. Po. Okay. Samahan tayo ng Diyos sa oras na ito. Ang sabi dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, yan po yung ating tatalakayin. Natalakayin natin yung all scripture is inspired. The word inspired by God ay hiningahan ng Diyos. Yan yung pagkasalin doon sa Greek translation, hiningahan. At yung hiningahan na yon, ang gustong sabihin nun ay binigyan ng buhay. Tanging ang banal na kasulatan lamang ang merong ganitong klaseng katangian na buhay. Ibig sabihin may power. Ibig sabihin, yung power nito ay pwedeng baguhin ang buhay ng isang taong makasalanan o pag hindi siya naman binago, siya po ay hahatulan. So, may power talaga ang salita ng Diyos. So, dito rin natin nakita noong nakaraan na kung paano ang halaga nito. Ito po yung inspired by God. Dahil ito po mismo, the scripture is the word of God. Kaya, kung meron man ho tayong dapat na pagtutuunan ng pansin, ito yung patuloy na pagkatuto sa kanyang mga salita. Okay, here, dun sa verse 16, focusing sa verse 16, ang ating tinatalakay dito is the authority of the scripture o yung autoridad niyan. Ang Biblia na inspired word of God, ang tanging ultimatong otoridad para sa ating pananampalataya, pag-uugali at buhay. Otoridad. Marami pong mga otoridad sa buhay ng tao. May mga tao na ang sinusunod nila ay ang kanilang mga panaginip. Kasi yun ang otoridad sa kanila. May mga tao na ang sinusunod nila ay ang kanilang mga experience. Kasi na-experience nila yon. Ang problema, magkakaiba experience natin at hindi natin pwedeng pagparaparehasin yan. Magkakaiba yan. Po. May mga tao na ang kanilang otoridad ay ang kanilang damdamin. Dahil nasaktan, ang otoridad nila, yung damdamin nila. May mga tao na ang otoridad nila ay ang kanilang mga filosofiya sa buhay. So kapag hindi umaayon sa kanilang mga idea at mga philosophic view, hindi na sila maniniwala. Now, anuman uri na ating mga pananaw sa buhay, pag hindi po ito ayon sa salita ng Diyos, titiklop dapat tayo. Hindi tayo dapat makikipagtalo kasi pag wala sa salita ng Diyos, wag na natin pong banggain yung salita ng Diyos kasi salita na yun ng Diyos. Now, una, makikita natin dito, ang scripture is profitable. The word profitable, mga kapatid, is very obvious. Yan po ay beneficial, useful, serviceable, helpful, at ito po ay advantageous, at ito ay returns or results. It provides something that one needs to attain a certain goal. Ang pinaka-context nito ay sa tao ng Diyos, the man of God, lingkod ng Diyos. Ang scripture ay kailangan upang siya ay maging morally and spiritually upright sa harapan ng Diyos. Kasi ang tanging scripture ang siyang po pwedeng bumago sa ating pagkatao. Walang ibang klaseng aklat na maituturing at maihahalin tulad sa scripture. Tanging ang scripture, mga kapatid, ang kapakipakinabang, profitable.
Kapaki-pakinabang sa buhay natin sa mundong ito at maging sa buhay natin sa kabila. So, yan po ang makikita natin, kapaki-pakinabang. So, ang otoridad ng Scripture, yan yung ating pinag-aaralan. Bakit ito, mga kapatid, ay may otoridad? Ito pong otoridad ng Scripture ay kapaki-pakinabang, profitable. Profitable ito, una, sa sinabing salita rito, doctrine. Alam niyo po, ang doctrine, sa Tagalog ay doktrina, no po? Sa ibang salin na Tagalog ay katuruan, no? Pagtuturo, katuruan. So, ang Scripture ay katuruan, doctrine. Kaya pag sinabing doctrine, katuruan. So, ang katuruan po ng Scripture, halimbawa, tungkol sa Diyos, the doctrine of God. Sa salvation, the doctrine of salvation. Ganon din naman sa Holy Spirit, the Church, Christ, second coming. At maging po sa eternal life, characters, sin, ay mga doctrine yan. So, yung buhay natin dito hanggang buhay sa kabila ay itinuturo ng Scripture. So, maliwanag to, ang itinuturo ng Scripture ay tungkol sa pananampalataya. At ang Scripture mismo ay salita ng Diyos. Ito ay yung kabuuan, doctrine yan, mga katuruan. So, alam niyo na pag sinabing doctrine. Dati, pag sinabing doctrine, marami po ang umaayaw. Ay, ayoko niyan, puro doctrine. Ang totoo, ang Scripture, doctrine yan. Katuruan yan. Kaya may mga nagsasabi ayaw ng doctrine. Mali yung connotation na yun. Mali yung perception. Kasi pag sinabing doctrine, mahalaga yon. Depende nga lang yan kung tama o mali yung doctrine. Kasi meron din pong demonic na doctrine. Meron din po sa 1 Timothy. Pero pag sinabing doctrine, no, biblical doctrine, orthodox yun. Tama yun. No, yung biblical doctrine na yun. So, napakahalaga ng doctrine dahil mismo si Jesucristo, ganito po ang sinabi, no, yung pagtuturo. It is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Taught by God. Tinuruan ng Diyos. Opo. Sinabi o isinulat ng mga propeta na lahat ng mga tinuruan ng Diyos sa makatuwid, sila ay nakarinig at matututo mula sa pagtuturo ng Ama ay lalapit kay Kristo. Pagtuturo, tinuruan. Kasi yun po yung Scripture eh. Puro katuruan po siya. O, ito, makinig po kayo ha. Ang isang tunay na mananampalataya, meron po siyang pagmamahal sa pagtuturo. Doctrine, mga katuruan. May, yung pagtuturo, through preaching, through teaching, through Bible study, mahal mo yun dahil salita yun ng Diyos. Hindi mo yun mahal dahil gusto mo yun nagtuturo, hindi ganon yun. Hindi mo yun mahal dahil popular yun nagtuturo, hindi yun ganon. Mahal mo ang salita ng Diyos kahit sino pa ang nagtuturo. Yun ang tamang puso. So, ang sabi dito, pag sila'y tinuruan ng Diyos, na po, sila ay lalapit kay Kristo. Kaya ang mga tunay na mga Kristiyano may pagkatuto at ang sentro ng kanilang buhay, si Kristo. Ibig sabihin sila yung mga natuto sa doctrine. Ayan. Okay po? So pag hindi natuto sa doctrine, hindi nakapokus kay Kristo. Nakapokus sa sitwasyon, nakapokus sa tao, nakapokus sa experience, nakapokus sa pakiramdam, nakapokus kung saan-saan sa mga sirkumstansya, kasi hindi natuto sa doctrine. So, mahalaga po ang doctrine. Pakinggan nyo ha, ito, Matthew 28:20. Teaching them to observe all things that I have commanded you. Hindi ba yung teaching them? Connected yun sa doctrine? At ano pa?
all things that I have commanded you. Hindi ba doctrine yun? So, doctrine yun. Etong context na ito, si Jesus Christ ay babalik na sa Ama. Ito yung tinatawag na resurrection and then ascension. Paakyat na siyang muli. Pero, bago siya umakyat, naghabilin siya. Ang habilin niya, teaching them to observe all things that I have commanded you. Kasi kapag ang isang tao, mamamatay na siya, aalis na siya, papanaw, lilisan, naghahabilin niya ng pinakamahalaga. Pero si Christ, ang hinabilin niya, ganito, teaching them to observe all things that I have commanded you. Kasi yun yung pinakamahalaga sa buhay Kristiyano. Ang pinakamahalaga sa buhay Kristiyano ay matuto sa mga pagtuturo. Okay? So, sabi diyan, all teachings of the Scripture are doctrine. Lahat ng mga tinuturo ng Scripture, doctrine yan. Po? About life, about character, everything. Doctrine yan. Po? The Christian faith should be based on biblical doctrine. Naintindihan niyo po ba yon? Ibig sabihin, ang ating pananampalataya bilang Kristiyano ay dapat nakapundasyon sa biblical na katuruan. So, ayan po yung dapat. Kapag yung ating pananampalataya ay hindi po nakabase sa biblical na katuruan, sasabihin ko po sa inyo na yung inyong pananampalataya ay hindi yan totoo. Hindi yan tunay. Ang tunay na pananampalataya ay nakabase po sa biblical na doctrine. So, dyan po natin yan dapat tignan. Biblical doctrine. Ano ba yung mga biblical doctrine na yan? Sinabi ko na yan kanina. Po, yung tungkol kay Kristo, tungkol sa kasalanan, tungkol sa tao, sa Holy Spirit, sa Diyos, sa kaligtasan, no, sa muling pagparito ni Jesus, pagtatapos ng mundo yan. Po, marami, yung mga doctrine na yan na makikita natin, napakahalaga, mga major doctrine. Okay, so, ang Biblia ay punong-puno siya. Lahat siya ay doktrina. Kahit pa ho sabihin natin prayer, doctrine yan about prayer. Doctrine yan eh. So, dapat mahalin natin yung pagtuturo. So, the Bible, mga kapatid, is the only source of true doctrine. Yun nga lang, nagkakaiba-iba kasi po yung interpretation. Pag sinunod natin yung science of interpretation, doon pa lamang natin makikita yung true doctrine, yung biblical doctrine. So, tanging ang Biblia ang nagtuturo nito. Ano ngayon ang lesson to apply natin dito sa una pa lang about doctrine? Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay dapat tayo ay pinapatatag, pinupuno, pinapalakas ng mga katuruan, doctrine, ng mga katuruan mula sa Scripture. Dapat equip tayo ng Christian doctrine from the Scripture. Na ito mismo kung saan nahayag ang kabutihan, kadakilaan ng Diyos upang ang ating pananampalataya ay patuloy na patatagin. So, nagpapatatag. Ang banal na Scripture ay nagpapatatag ng pananampalataya. Ang isang taong natututo mula sa pagtuturo, tumatatag ang pananampalataya. Kaya dito mo makikita, kung hindi tumatatag ang pananampalataya mo, hindi ka natututo. Yan po ang totoo dyan. So, masakit yan, pero hindi ko yan i-adjust kasi yan ang katotohanan. At wala po makakapagdikta sa akin kung ano lang yung ituturo ko. Walang ganon. Hindi ko kayo Panginoon. Si Kristo ang Panginoon ko, ay tuturo ko yung katotohanan. So, kung ano po yung sinasabi ng Bible, yun ang ituturo ko. So, dito natin makikita na yung tamang pagtuturo ay nakasentro kay Kristo, sa Biblia, sa Diyos, sa pananampalataya, sa makasalanang tao, sa kasalanan, sa Holy Spirit. Diyan po sumisentro yan. Kaya hindi tayo po pwedeng lumabas sa mga pagtuturo na yan
Kasi diyan lang po dapat nakasentro ang ating mga pagtuturo. Umiikot-ikot yan dyan. Sasabihin nyo parang paulit-ulit lang. Actually, hindi siya paulit-ulit. Kasi po, malawak na pagtuturo ang Biblia, pero nadidetalye. Habang tumatagal, nadidetalye po siya. So, hindi po tayo magiging matatag. Una sa pananampalataya, pangalawa sa buhay Kristiyano, pangatlo sa relasyon sa Diyos, pang-apat sa relasyon sa kapwa, kung hindi tayo matututo sa biblical doctrine. Paliwanag po yan, ha? Kung nakikinig nga kayo ng preaching, pero hindi po kayo nakatingin dun sa doctrine, nakatingin lang kayo sa personality ng tao, sa pakiramdam nyo, hindi kayo matututo. Nakakalungkot sabihin yan, pero ganyan ang mangyayari. So, kung gusto nyong matuto talaga kayo, dapat ang focus ng inyong pakikinig tungkol doon sa itinuturo. So, doctrine napakahalaga. Sound doctrine, mga kapatid, is mandatory upang yung ating structure ng ating thinking, ng mind, tayo ay magkaroon ng wisdom. Alam niyo po yung sound doctrine, nagre-resulta ito sa ating buhay ng karunungan. Kaya ang mga tao na natututo, mga mananampalataya na natututo sa loob ng iglesia, tumatatag sila. Paano sila tumatatag? Hindi sila na-stumbled, hindi sila basta-basta natitisod, hindi sila tumitingin sa tao, hindi sila tumitingin sa sitwasyon, hindi sila nagtatanim ng galit. Sila'y natututo, marunong silang magpatawad, marunong silang makipag-reconcile, marunong. Merong realization, kasi po, bahagi yun ng buhay Kristiyano. Kaya pag yan ang pinag-uusapan, buong pagkatao natin tatamaan. So, walang personalan yun, kasi yun ang sinuturo ng Scripture. Kaya nakakapanginig ng laman kapag sasabihin, medyo i-adjust ang turo. Hindi po pwede yun. Kahit kailan hindi yun po pwede. So, yung sound doctrine, mandatory yan, na dapat ituro sa mga mananampalataya. Ang tatanggap lang kasi nun yung mga tunay na mananampalataya. Yung mga kambing, aaray ng aarayan. At hindi yan magtatagal. So, yung mga tunay na mananampalataya, mananatili sila sa loob ng iglesia at sila ay patuloy na bubusugin ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, sila ay hindi manangan sa kanilang pakiramdam, sa kanilang mga experiences, sa sarili-sarili nilang mga ideas, sa sarili-sarili nilang mga opinyon, kundi mananangan sila kay Kristo. Kapag ang isang mananampalataya, tumibay sila sa sound doctrine, si Kristo ang magiging pundasyon ng kanilang buhay. Kaya itutuloy natin ang misyon, itutuloy natin ang ministeryo, dahil si Kristo yung ating itinuturo. Dahil ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Dahil ang Diyos ang siyang tumawag sa bawat mananampalataya. Dahil si Kristo ang pundasyon ng iglesia. Yan yung doctrine. Ano ang hamon sa ating buhay ngayon? Sa Kristiyanong pamumuhay, alam nyo saan nagsisimula? Sa salita ng Diyos. Alam nyo ba ang magsusustain sa kanila? Ang salita ng Diyos. Alam nyo ba ang maghahatid sa kanila patungo po sa kaluwalhatian? Ang salita ng Diyos. So from the very beginning, doon sa kanilang mga sustaining ng pamumuhay nila, up to the glorification ng kanilang buhay. From the start, from the beginning, up to the end ng kanilang course sa buhay na ito, hanggang sa walang hanggan, ang salita ng Diyos ang kanilang magiging panananganan. Yun yung doctrine. Doctrine yan. John Calvin, ganito sinabi niya, we cannot rely on the doctrine of Scripture until we are absolutely convinced that God is its author.
Okay? So maliwanag yan. Hindi ho tayo kahit kailanman mananangan sa doktrina ng kasulatan. Maliban o hanggang tayo ay tunay na makumbinsi na ang Diyos ang siyang may akda ng kasulatan. So dapat makita natin na ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi siya salita ng tao. Paparusahan ng Diyos ang sino mang pastor na gagamitin ang pulpito para sa sarili nilang interes. Paparusahan yun ng Diyos. Dapat makita natin na ang pagtuturo, derechahan, wala pong iilagan, kung ano yung kasalanan, ituturo. Ito na yung kasunod. Profitable for reproof. Kanina, doctrine. Yung doctrine, yun po yung pinaka dapat nating matutunan na katotohanan. Yan yung doctrine. Ito na po. Yung reproof, ito po yung anong sabi sa Tagalog. Ito po, mapapakinabangan sa pagtuturo, ikalawa, pagsasaway. Pagsaway. Ngayon yung pangatiwiranan na yung pagsaway sa pulpit ay mali. Ang sabi dito, reproof. Marami ng mga iglesia na umangal dyan. Dami na. Pero hindi sila nagtagal sa church. Isang kilalang Reformed Baptist. Matino ang pastor. Wala akong makikitang mali doon. Kahit sino. Pero biro mo sa loob ng church, pag nag-preach yun, very sharp. Talagang yung application pointed. Sabi nga nung kanilang member, mukhaan pag nagturo si pastor. Isang Reformed Church yun. Hindi dito yun sa Manila. Pero kilalang pastor. Mukhaan pag nagtuturo si pastor. Pero yung mga kambing doon umaalis. Hindi ho tatagal ang kambing sa loob ng church. Eto, tingnan nyo ha. Reproof. Pagsasawayan. So, eto po yung sa reproof. Ang tinutukoy po dito, exposing error. O ngayon sasabihin na ginagamit ni pastor yung pulpito. No po, masakit talaga yung pakinggan pero hindi ako bumabawi. Ito sinasabi ko sa inyo, tinuturo ito ng scripture. Yung exposing error, pag nagtuturo po, buhay ito. To convince men of the truth and to confound those who should deny it, for all sinners examines carefully, exposing and setting forth in its purest form. Pagtutuwid. Ito po ay expression po ito ng matinding pag-disapprove sa mali, sa maling karakter, sa maling doctrine, sa maling mga gawi. Ito po ay disapproval. Ito po ay referring din po doon sa anumang pagsasaway sa kasalanan. Kaya alam nyo, ang pastor, nilagayan ng Diyos para sawayin yung mali. Kaya wag niyong iisipin na memersonal. Hindi, kasi benefit yun pag sinasaway ka. Diba? Benefit mo yun eh. Kaya hindi ka dapat sasama ang loob eh. So sabihin pa natin, kahit na parang tila pinepersonal ka, pero for your own benefit, hindi ka ba magpapasalamat nun? No, hindi, pero patawarin tayo ng Diyos kung ganun ang nangyayari. Dahil alam din ng Diyos ang puso natin eh. Dapat nga, pag tinamaan, hingi ng tawad sa harapan ng Diyos. Kasi tinutuwid tayo eh. So dito natin makikita na napakaliwanag dito na yung scripture ay authority talaga siya. Sino ang magtuturo sa atin? So, kung hindi ho tayo tatanggap ng mga correction. So, refers to the reproof of sin that comes as the Holy Spirit operates through the presentation of the Scripture. Alam niyo po, talagang matalim ang Scripture kasi double-edged sword siya. Hindi mo po pwedeng himas-himasin yung pagtuturo na wag masasaktan eh. Hindi ho ganun yun eh. Siguro kung ako'y bayaring pastor, siguro yan. Talagang iiwas ko yung kasalanan kasi bayaring pastor ako. Mga kapatid, kahit matanggal ako sa pagpapastor, ipipreach ko yung katotohanan. Kahit lumipat ako ng church, ipipreach ko yung katotohanan. Kahit saan akong church mapunta, ipipreach ko yung katotohanan. Kahit hindi ako bigyan ng kung ano man, ipipreach ko yung katotohanan. Kasi doon ako nabubuhay eh. So, yan ang totoo niyan.
So, ang mga prophet at apostle, kahit pinapatay sila, pipre sila yung katotohanan. Hindi natin po pwedeng i-compromise kasi sa preaching, doon kumikilos ang banal na espiritu. Tanggalin mo yung katotohanan, di anong gusto nyo? Diba? Hindi mo po pwede. Kahit saan mo tignan, hindi po pwedeng iliko ang preaching. So, dangers must be pointed out para magbigay ng warning. False teaching and characters must be exposed and properly addressed. Yan po yung exposing error. Ang dami po niyan. 1 Timothy chapter 5 verse 20, Titus 1:9. Alam niyo po, sabi sa Titus, kayong mga Cretans, ang tatakaw. Sabi po ni Apostol Pablo. Tignan niyo nga, si Apostol Pablo yan. O, kayong mga taga-Cretans, mga glutons. Talagang very sharp yon. Matindi yun, mga kapatid. Hindi tayo nag-preach kahit kailanman sa CRC na itong mga taga-CRC na to ang tatakaw. Walang ganun. Pero nagpipreach pa lang tayo ng doctrine, umaatungal na iba. Huwag ganun kasi hinahadlangan nyo yung kilos ng banal na espiritu. Napakarami po na mga pangangaral ni Apostol Pablo na tinutukoy po yung matinding kasalanan and expose. Magbigay ng babala na hango sa salita ng Diyos. Alam niyo po ang pinakamalalim na malasakit. Mag-preach ng katotohanan. Masakit po yun. Pero yun yung pinakamalalim na malasakit. Kesa yung sasabihin sa inyo, alam niyo, mahal kayo ng Diyos. Kahit na kayo makasalanan. Yun po, flattery yun at deception. Pero yung galit ang Diyos dahil sa ating kasalanan, yun po yung tunay na pagmamahal. Sana makita natin na yung pagsaway ay malalim na malasakit yun ng Diyos sa atin. Yan po yung dapat na makita natin. So, meron pa tayong dalawang kasunod dyan. Yung susunod dyan na makikita natin na ating tatalakayin ay correction. Yan po ay para sa restoration. And then, yung susunod dyan, instruction towards righteousness. Yan naman po yung kasunod. Bali, 4 yan. Pero bago ko ibigay sa inyo yung dalawa na yan, dito muna tayo, mga kapatid, sa ating application. Anong application na makikita natin dito after ng profitable for reproof? Una na applicable na makikita natin dyan, application, lahat tayo under authority of God's Word. Ang Biblia, mga kapatid, ay ina-expose nito yung ating sarili, yung ating error, yung ating conduct, yung ating mga maling gawi, maling pag-iisip, maling pag-uugali, maling pananampalataya, ina-expose ito. Alam niyo, magpasalamat tayo kasi sa church habang narito tayo, pinupurify, sinasanctify tayo. Nire-review, kinokorek. So, hindi pwedeng, wag yung tignan na abuse yun yung pulpit. Hindi po pwede yun Ma-abuse ang pulpit kapag yung buhay mo mismo yung pinipreach doon. Buhay mo hindi from the text, hindi sa scripture. Pero kung ina-address, wala hong mali doon. Ina-address yun Kasi, pinopointed out, ine-expose yung error. Yan po yung dapat yan. Bakit? Para lumapit kay Kristo sapagkat walang sino mang tao ang makapagbabago ng kanyang sarili. So, pag na-expose yung kanyang sarili sa pagkamakasalanan, dapat makita niya, Lord, patawarin mo po ako. Eto ako. Ine-expose ako ng iyong mga salita. Di ba? Yun po yung dapat na makita natin. Lahat tayo under authority. Sino ba hindi tinatamaan? Pag ako nga nag-aaral ng salita ng Diyos, napapapikit ako at humihinto sandali para manalangin. Lord, patawarin niyo po ako. Eto ako Ganun po yun. So dahil ang scripture, mga kapatid, is authority and final authority, ibig sabihin, upang lahat ng mga otoridad sa ating buhay, ito may pakiramdam, ito may pangyayari, ito may idea, ito may mga opinyon, ihinto mo yan. Ang authority ay salita ng Diyos. Yun yung final authority. Pag tayo'y nire-rebuke, pag tayo kinokorek, magpakorek tayo. Na po? Dahil yun po ay galing mismo sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay nalulugod hindi po sa lahat ng tao. Hindi rin po sa lahat ng mga tumatawag sa pangalan ng Diyos. Alam niyo kung saan siya nalulugod? Nalulugod ang Diyos
sa mga taong meron pong basagang puso sa harapan ng Diyos. Ano yung basagang puso? Na kapag ka po nakarinig na ng salita ng Diyos, bukas para siya matuto, para siya makorek, para siya mabago. Doon nalulugod ang Diyos. Alam nyo, kahit pa kaganda ng inyong paglilingkod natin, kung hindi ho tayo magpapakorek sa salita ng Diyos, useless yung ating paglilingkod. Ang totoo, di-discourage ko na ang bawat isa, wag na maglingkod kapag hindi bukas ang puso sa salita ng Diyos. Wag na maglingkod kasi nagsisimula ang lahat sa kabukasan ng puso sa salita ng Diyos. Doon nagsisimula yon. So, dapat ang pinakamaging final and ultimate authority sa ating buhay ay ang salita ng Diyos. Pag hindi po basag ang puso natin sa harapan ng Diyos, masasaktan lang tayo sa salita ng Diyos at sasabihin natin na may personal si pastor. Ginagamit ni pastor ang pulpito. Ayan ang mga maling kaisipan. Hindi ka nalalago pagka ganyan. Dapat makita natin, gaya ng isang bata, yung salita ng Diyos ay katulad ng isang gatas na siya ay nananorish. Nananorish siya. Siya'y sumisigla, lumalakas, no? Siya po ay napapatatag, nabubusog ng salita ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano, hindi ibig sabihin hindi sila nasasaktan sila. Pero habang nakikita nila yung sarili nila, lalo silang nagpupuri sa Diyos. Bakit? Sinasabi nila, eto na ang salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Lahat po ng mga tunay na mananampalataya mula pa sa lumang tipan, nakarinig na salita ng Diyos, hindi ba sila nasaktan? Umiyak sila, mga kapatid. At anong ginawa nila sa pag-iyak? Ginahak nila ang kanilang mga damit. At ano sinabi? Nagkasala kami, Panginoon, patawarin niyo kami. Ang mga tunay na mananampalataya kahit ngayon, pag nakarinig na salita ng Diyos, sila'y tinamaan. Sa halip na sila'y magalit, lalo silang magkakaroon ng kapakumbabaan. Kayo at ako na tinawag ng Diyos, lalo tayong magmamahal sa Diyos habang nadidinig natin yung kanyang mga aral, lalong nakikita natin yung ating kabulukan ng ating pag-uugali ng ating sarili. Dapat makita natin, mga kapatid, ang pinakamahalaga at pundasyon ng pananampalataya ng Kristiyano at ng buong iglesia ay nagmumula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag nating sasawayin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil pag sinasaway natin ang pangangaral ng salita ng Diyos sa nais iparating ng katotohanan at kilos ng banal na Espiritu, ang sabi po ni Apostol Pablo, o sabi po mismo ni Gamaliel, baka sumisipa ka na sa tusok. Huwag ganun. Dapat hayaan natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Mananagot ang pastor kung siya'y magkakamali. Mananagot ang pastor sa harapan ng Diyos. Pero, higit ang pananagutan ng bawat nakikinig, pero hindi nagsasagawa ng kanilang napapakinggan. Bakit? Ang sabi ni Christ, ituturing sila na bilang mga hangal, nakapakinig ng salita ng Diyos, pero nagtayo ng kanilang mga bahay sa buhanginan. Napakahalaga ng pagtuturo ng salita ng Diyos, kasing kahalaga ng pakikinig. Kapwa tayo mananagot sa harapan ng Diyos, nagtuturo at makikinig. Ano ngayon ang makikita natin? Dapat lalo tayong magpasalamat sa Panginoon. Isa sa matinding pagpapala ng Diyos sa atin ay ang kanyang katotohanan ng kanyang mga salita. Dito tayo mababago, dito tayo matututo, dito tayo patatatagin, dito tayo papabanalin. Dapat lalo natin ipagpasalamat ang kanyang mga aral. Lalo na yung matapang na pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? I-expose nun ang laman ng puso natin. Yun yung dapat nating ipagpasalamat. So let us be thankful that we have the biblical doctrine and the scripture mismo na galing sa salita ng Diyos mismo na hiningahan. Dahil ito ay profitable for doctrine and for reproof. Pag-expose ng mga pagkakamali. Ito po, mga kapatid, ay profitable para sa ating buhay, para tayo i-correct bilang mga mananampalataya. Ano ang warning, mga kapatid? Si Spurgeon may sinabing warning at the same time challenge. Pakinggan nyo ito. Sabi niya, the same sun na ito ay tumutunaw doon sa mga wax. At the same time, yung sun na rin na yun ang nagpapatigas
sa mga putik. The same sun. Ito po yung kanyang pagkukumpara. Gospel din at parehong gospel ang tumutunaw sa puso ng mga tao para sila ay magsisi. Okay po? Pero makinig pa kayo isa pa. The same gospel din ang magpapatigas sa kanilang puso para sila ay hatulan sa kanilang kasalanan. Mga kapatid, warning yan at challenge. Yung mga tao na sa halip matuto sa salita ng Diyos, tumigas ang puso. Yan na po, gaya na sinabi ko sa inyo one time, prejudgment ng Panginoon yan. Huwag niyong sasalingin ang pangangaral ng salita ng Diyos o kahit ang gospel dahil ito'y nakakasakit. Huwag ganon. Bakit? Kasi tandaan niyo ito, the same sun, mga kapatid, ang tumutunaw sa mga wax, pero nagiging matigas sa mga putik. The same gospel din, ang bumabago ng puso, yaring hahatol sa mga ayaw magsisi. Sa halip, magmamatigas sila. Eto, makikita nila, si Pastor Nick lang yan. Huwag niyong paniwalaan yan. Di huwag kang maniwala. Basta yung message galing sa Scripture. Si Kristo ang sentro. Base sa salita ng Diyos. Wala tayong pagtatalunan. Pareho naman tayo mananagot sa harapan ng Diyos. Hayaan nyo, magkikita tayo sa presensya ng Diyos. Kung magkikita tayo. Sa susunod, itutuloy natin to. Manalangin na tayo. Ama, maraming salamat. Kami, Panginoon, ay patuloy na dumudulog sa inyo. Totoo na ang salita ninyo ay lubhang napakasakit nito. Pero wala kaming pwedeng gawin para pagaangin ito. Tulungan nyo kami, Ama, na sa halip magpakumbaba at mabasag ang puso namin habang nakikinig ng iyong mga salita. Tulungan nyo kami, O Diyos, ang mga salita ninyo ay tanggapin namin ng buong puso. Patawarin nyo kami kung kami po ay nagkakamali o nagkamali. Saan man, meron kaming pagkukulang. Kung ano ang mahalaga ngayon ay ang mga salita ninyo na dapat naming pinakikinggan, tinatanggap ng buong puso. Patawarin kami, Ama, sa aming buhay. Tulungan niyo po na tumatag kami sa pananampalataya at patuloy na basagin, linisin mula sa anumang karumihan. Tulungan niyo kami, Ama, na lalo namin kayong makilala. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.